Maraming uri, paraan at panipi ang ginagamit sa pagsasalarawan ng ating mga magulang, lalong-lalo na ng ating mga ina. Siya ay isang inspirasyon. Isang mahusay na tagapayo. Isang masarap na tagapagluto. Masinop sa pagkain. Isang mapagmahal na martir. Balikat na pwede mong iyakan. Ngunit minsan, kakaiba din at hindi mo maintindihan. Pero isang mahalagang katangian ng isang ina ay bilang kinatawan ng ating Panginoon. Iyan ang ating mga magulang. Iyan ang ating mga ina. Iyan si Nanay Puring. Ipinanganak noong ikadalawa ng Pebrero 1936 sa Barangay Anos, Los Baños, Laguna. Si Nanay Puring o Purificacion Navarrete Gayahan ay bunso sa tatlong magkakapatid na anak ni Gavina Navarrete at Ignacio Gayahan. Siya ay lumaki na kasama ang mga itik na naging daluyan ng kanilang pangkabuhayan. Naging napakakulay ng pagdadalaga ni Nanay Puring. Marami siyang mga manliligaw at tagahanga. Ngunit sa murang edad na 19, si Nanay Puring ay maagang nakapag-asawa kay Bonifacio Calderon na tubong taga-Baler, Quezon noong 1954. Yung mga tayo nadalo sa mga party pa, sayawan, yun ang uso nung araw, hindi pa tayo nung araw na nakakumbida sa mga sayawan, sa mga kung ano mga birthdayan. Yun lang naman ang ating mga punong araw eh. Wala nang ibang ginagawa tayo, kundi gano'n na lang. Pag may napunta, sasabihin natin na yun, daan naman si Gano, daan naman si Puring, kami magkakabarkada niyan. Bilang kaibigan, nung matagal na po, ay naku, talagang napakabuting Puring sa akin. Nagturingan kami maghigit pa yata sa magkapatid dahil nalayo ako sa aking mga kapatid noon. Kaya napakabait ng mag-asawang yan. Talagang pag naaalala ko at nawala si Pacho noon, ay talagang naiyak ako talaga. Naiyak ako at nalungkot. Kasi kapatid siya nung mister ko eh. Kaya sabi ko ay kawawa na siya. Buhay pa nun ang mister ko nung mamatay si Pacho. Pagka ako may kailangan, si Puring ho ang takbuhan ko. Pag may sakit ng mga anak ko, maliliit pa yung mga anak ko. Si Puring na ang sumasama sa akin kung saan doktor ka ako dadalhin. Siya lagi ang kasama ko. At pagka nagkasakit ako o
siya din po ang umaalalay sa akin. At ay naano ako. Yung tinutulungan talaga niya ako. Si Nanay Puring at Tatay Pasio ay biniyayaan ng 6 na anak. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, si Tatay Pasio ay na-stroke noong 1972 at binawian ng buhay noong 1998. Lahat ng responsibilidad ng magulang ay naiatang sa balikat ni Nanay Puring sa maagang edad na 42. Sa mahigit na 20 taon ay nag-iisang itinaguyod niya ang pagpapalaki at pagpapaaral ng kanilang 6 na anak. Si Nanay Puring ay nagtinda ng gulay, ng ulam, naglalabada at marami pang uri ng mga gawain upang kumita para sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Si Puring, napakabait na tao yan. Yan si Puring, talagang sa Puring ganyan na yan. Nakakilala ko na ng ganyan tahimik na tao yan. Wala yung gani-gani rin mga kwento, yung mga usap-usap, wala. Tahimik yan, si Puring. Kaya yan kaamin ko na ko si Puring. Napakabait na tao yan. Sabi niya, Puring, naalala ba nung maliit pa anak mo? Sabi, kung hindi namin malalaki. Sabi ko, bakit naman? Aba, pag yung sakit ng mga anak nung epilepsy, naman mo, aba, ang bahay naman libot ng kaon ng aba, kay ganda mo rin po, alitaw lang sa ilalim, parang makapasiba rin ng gulang. Sabi ang bakit hindi, buhot mo tubig. Ay, di kami dala, pagka umaga naman kami ng kailangan ng ayunin. Yung kanilang biyabaon. Sa umaga, kakalimit ka naman. Anak naman niya, nakatagulog naman niya yung mga anak na hindi naman pabayaan. Yan, kami naglalabata kami. Sabi, Frank, tayo sa loob ko. Dalawa yung maliit. Trabaho din ang tindahan ng araw. Sabi mo, paano kaya makakataguhin ng anak mo sa tindahan? Ay, hindi na kami Frank, umaga dalawa namin nilaran ng carnation. So, namin ito sa kawag ko. Sabi ba, pagdating namin ibang estudyante, hindi naman tsaka profesor. Sabi ko, ganito naman ba ang buhay natin? Parang yun na naglalabasa. Sabi, dalating din na panahon tayong anuan gawa natin mga anak. Masipag yan. Nag-ano yan. Nag-ano ng ite. Yan. Marunong yan maghanap buhay. Hindi kagaya ng iba na pag naiwan ano na lamang basta siya marunong. Masipag siya. Na itataguyod niya yung mga anak niya. Yun. Kaya hanga ako nga sa Puring na yan Hanga ako sa kanya na alagang-alaga ang mga anak. At yun naman yung mga anak niya mabubuti at mababait sa magulang. Bilang pamangkin po ni Ate Puring, nakilala ko po siya ng isang mabuting magulang sa anak, kung paano po siya magpalaki ng kanyang mga anak, at nakita ko po yun. Sa batay po ng kwento na aking biyanan, at batay din po sa nakikita ko, nag-iisang mabuting ina po si Ate Puring. Siya po sa kanyang pagpapalaki sa kanyang mga anak, nakita ko po naging matagumpay po sa buhay ang kanyang mga anak. Ang paghihirap ni Nanay Puring ay sinuklian ng maayos na pamumuhay ngayon ng kanyang mga anak. Sa kasalukuyan, si Nanay Puring ay isang masugid na manggagawa at matapat na lingkod ng ating Panginoon. Maaalala na nakilala niya ang Panginoon noong 1975. At dahil sa kanyang pananalig at pananampalataya, ito
ay nagbigay sa kanya ng lakas at gabay upang maitaguyod ang kanyang mga anak. May lahat, sapagkat nakakasama ka namin, nakakatulong sa pag-Bible study natin dito sa Balinta. Ganon din sa gawain sa church. Sisihan ako kami sapagkat ikaw ay kinakaon mo ang mga tao, ang mga kapatiran para kinanlin ang tunay na Diyos. Napakabuti mo na pring, napakatiyaga. At kami lahat, lalo na ako, kapag nadaing sa iyo na may problema ko, tatanong mo sa akin kung ano yun at pinapayuhan mo ko. Napakabuti sa ng Panginoon. Sapagkat meron kaming napuring katulad mo na tigapayo sa amin. Napakabuti napuring. Salamat sa iyo ng marami. Si Nanay Puring ay larawan ngayon ng isang masaya, maayos, kontento at ulirang ina. Lola, happy birthday, Lola. Lola, happy birthday. Happy 80 years birthday. God bless Lola. Good health. Oo, bibigyan ka daw ng cellphone ni Jaja, Lola. Ano, Jaja, bigyan mo cellphone si Lola. Sa ano mo, pa-birthday mo sa Lola? Opo. Oo, tsaka picture daw ni Jaja. Nanay, bibigyan ka daw ng cellphone ni Loni, Jaja. Oo. Tapos, Nanay, ang wish ko sa iyo, ang prayer namin sa iyo, sana ang mga dinadalangin mo sa Panginoon ay dinggin ng Panginoon, na ang lahat ng mga anak mo ay tumanggap sa Panginoon, maging Panginoon na tagapagligtas si Jesus. Nay, happy birthday po sa inyo. Yan po kayo lagi dyan. Namin, support po sa inyo. Sana makakabay mo buhay nyo. Nandito kami, mga tubo. Marami, thinking, buket. Asawa ko, si Jaja. Ang naman namin kayo. Sana mababa ang buhay. Lagi ko kayo magdarasal dyan. Problema yun, dito lang kami. Support ako kami sa inyo. Lang at kaya, happy birthday po ulit. 18th birthday po, Lola. I always praise and thank God dahil binigay niya sa amin bilang Lola. Nilalola ko ni Nanay dahil ikaw mismo nag-alaga sa akin mula pagkabata. And alam ko kung gaano ka kakaga, gaano ka kaasikaso, gaano ka kalambing paano mag-alaga. And maraming salamat dahil ikaw yung binigay mo Lord para sa amin. Thank you dahil kahit na ito, malayo kami sa iyo, malayo kami na namin, hindi mo kami nakalimutan, lalo na sa mga prayers mo. And ikaw din po sa amin, lalo na sa akin, dahil alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin. Alam ko ako, paborito mo po, walang kokot. Lola pa rin, happy 80th birthday, Lola. Thank you sa pag-aalaga mo sa amin yung mga bata kami. Kami yung mga apo mo, lagi mo kami inalagaan, hindi mo kami tinatabayaan. Thank you at thankful kami kay God dahil binigyan kami ng Lola na mapagmahal na walang kasing katulad na Lola. And wish ko sana Lola more birthdays to come and continue your strong faith to God. Yun lang, we love you Lola. Happy 80th birthday. Happy 80th birthday, Nanay Puring! We wish you good health, Lola. Maraming salamat po sa lahat ng pag-aaruga at pagmamahal na binigay po sa aming po. I love you, Nanay. Alam ko na ikaw ang pinagkalooban ng Panginoon ng mahabang buhay upang tayo ay magsama-sama pa sa mahabang buhay. I love you, Nanay. Ako, I love you too, Nanay! Happy 80th birthday! We Love you! Go! Nanay, happy birthday sa iyo.
Nanay, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat una sa lahat, ikaw ay nakakilala sa Kanya. At yung pagiging born again mo ay hindi mo lang sinarili sa iyo. Ayun ay share mo sa bawat isa, sa ating mga kamag-anakan at sa ating sa mga kapitbahayan natin sa Malintapang. At ngayon, ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon ako sapagkat ikaw ay patuloy pa rin naglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Pangalawa, ngayong araw na to, salamat sa Panginoon at pinagkalooban ka pa ng another year. Nagpapasalamat ako sapagkat nung kami ay bata pa, kung paano mo kami pinalaki. Despite na ang ating mga nung araw ay alam mo naman na si tatay ay noon ay walang trabaho at si tatay noon ay na-stroke. At for 20 long years ikaw ay nagsumikap upang kami ay mapalaki, mapaaral at ngayon ay alam mo naman kung anong estado na kami na ngayon. Yun ay utang na loob namin sa iyo, Nanay. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ngayong nakarating ka ng 80th birthday mo, ikaw ay super lakas pa. Walang anumang karamdaman except yung mga tuhod mo, yung lagi ang nirereklamo mo. At nawa po sana, dinadalain ko na patuloy kang palalakasin ng Panginoon at yung walang anumang karamdaman ang sa iyo ay dumating. Kaya, Lord, we thank you and praise you. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola! Love you. From Riley! We love you so much. Happy birthday, Nanay! Many more years of happiness. Happy birthday! Happy birthday, Lola! May you have more blessings. I love you! Happy birthday po. See you soon. Bye-bye! Lola, happy birthday po. Miss ko na po kayo. Maraming salamat po, Lola, sa lahat po ng pagsuporta ninyo sa amin. Mahal na mahal po namin kayo, Lola. Lagi po kayo mag-iingat. Alagaan po ang sarili ninyo. Sana po mas malusog pa po kayo at malakas. Salamat po ako dyan, Lola, pero lagi ko po kayo pinagdarasal. Enjoy po kayo ngayon. Happy birthday po ulit, Lola. Miss you po. Happy birthday, Lola. I wish you all the best and sana magkaroon po kayo ng best health sa mga susunod na taon. At I'm looking forward to seeing you. Happy birthday, Nanay! Love you! Mula po sa amin, kay Patrice, kay Ate Nina, kay EJ, sa akin, maligayang karawan po, Nay. Happy 80th birthday, Lola. I'm wishing you all the best. Good health. And alam ko pong gagabayan kayo lagi ni God dahil sa magandang puso na meron kayo. Yun lang po. Happy 80th birthday po ulit. I love you. Hi, Lola. Happy 80th birthday po. Maraming salamat sa mga bonding moments natin and more blessings po. I love you, Lola. Sino lang love you? Say it. Okay na yun? Gusto sa inyo, sana lagi mo kayo, hindi magkasakit. Sana lagi kayong masaya. Yes. I love you. Ate Preng, happy birthday sa ika-80 mong birthday. Sana'y maging mahaba pa na yung buhay nang tayo Happy birthday! Kahit wala kang bidiyan sa pagdiriwang ng birthday mo, panaraning nariyan kami kasi ayan, kausap ka namin ngayon dito. Ang naaalala ko noong meron akong boutique shop doon sa sa palengke, tindahan ng damit.
minsan napasyal ka doon. Sabihin ko sa'yo, Ate Pureng, ito isang kamiseta para kitataas yung, magbigay mo. Tapos makikita niya yung aking dalawang anak, si Eric, si Arlene, magkasama yung dalawa. Pupunta ng simbahan. Kasi sabi niya, anong gagawin niya? Sabi ko, magkukumpisal. Ay, maliliit pa yung mga silang dalawa magkasama. Yan, ganyan. Yung sabi, ay, mabuti naman to si Feli. Sabi niya, yung mga anak sinasanay sa mga ganong maka-Diyos na maraan, sabi niya. Kaya yun, ganun kabait si Ate Pureng. Ganun Happy birthday! Ate Pureng! Cha-cha-cha! Si Ate Pureng ang siya nagpalaki sa akin nung ako'y maliit pa. Hinahabilin ako ni nanay sa kanya. Kasi nagbubukid ng mga magulang ko, si tatay at saka si nanay. Pag ako'y hinahabilin ako kay Ate Pureng at siyang nag-aalaga sa akin hanggang sa ako'y lumaki ng lumaki. Sa ngayon, kami ay very close pa rin ni Ate Pureng. Hanggang sa ako'y umalis nga ng Pilipinas, nung bumalik ako sa galing Amerika, una kong pinupuntahan si Ate Pureng dahil siyang very close sa akin na pisan. O siya, tapos na. Happy birthday Ate Pureng sa iyong 80th birthday. More years to come. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay. Ate Pureng, ikaw ay masipag at mabait na ina. Mga anak mo ngayon ay tagulid mo lahat. Sana ay bigyan pa ng mahabang buhay. Laging gabayan ng Panginoon para sa mahaba pa at na malusog na malayo sa kanyang karamdaman. Malayo. Happy birthday, Ate Pureng. Okay, happy birthday, Ate Pureng. 8 years old ka na ngayon. Sana mabit ka pa ng mga 150 years old. Magandang ka. Ate Pureng, happy birthday po sa inyo. Dalangin ko po na maging madagdagan pa po ang edad and good health. Maraming salamat na tayo. Pinta pa ulit. Nakapag-birthday ka pa sa akin. Sabi ng doktor ko, nanay, ilang taon na kayo? 80 gusto. Ako, 80 gusto. Hindi pa kayo nauulan. Oo. Lalo sa pera. Ay, Pureng. Sana ikaw maging mahaba pa ang inyong birthday. Naalala mo tayo nung araw? Barkadahan pa natin. Nung tayo kabataan. Kita mo tapos saan tayo nang gagaling. Napunta. Masaya tayo nung araw. Ay di, lahat naalala natin. Kaya, Pureng, ay tayo ngayon. Medyo maedad na. Sana ikaw mabuti ka pa. Abot ka pa rin naman tagal-tagal. Salamat sa Panginoon at nakarating ka rin ng katulad ng narating kong gulang na pagdating ng 80 naging malakas pa tayo, malakas ka pa, kaya wag tayong bibitaw sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lang ang ating pag-asa at saka sa Kanya lang tayo tatawag lagi para tayo ay bigyan pa ng kalakasan. Ay, higit pa sa aking edad ang mararating mo pa rin. Yun ang hinahangad ko sa iyo na makarating tayo ng mga kahit na 90 kahit na 90 sana pagbigyan pa tayo ng Panginoon ng buhay, ng kalakasan, ng malakas ang katawan at lagi tayong magdadasal. Happy birthday na po rin. Hangad ko ang marami pang karawan na sa iyo ay dumating. Tuloy na kami ay papasalamat at matawag sa Panginoon Diyos. Nasasabi namin, nawa ang pagsapit na karawan mo ay bigyan ka pa at pagkalooban ng maraming karawan na katulad nito. Happy birthday na. I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the
how much we